hindi lang love, love na love. What's up sa mga ka-GV? Hindi na ba ako uuwi? Mag-enjoy ka. Maganda ka kasi. Hindi tayo, inay. Tayo, nanay. Ayun. O, di ba wala kayong natutunan? Gusto kita mga trabaho. Sarap yung alam mo. Mga ba sinasabi ko na love ko yan. Maganda ako, promise. Ang ganda ko. Diba? Oh. Anak, ikaw na ba yan? Ako na to, Nay. Naku, sabi ko na nga ba alam niyo po, itong pong batang to, hindi ko pa talaga siya nakakatrabaho. Pero parang nagtrabaho ko kami dalawa. Ako Dahil eh. lagi po kami magkakasama ni si JK, Joshua, at saka si Belle. Belle. Di ba tayo na nga Oo. mga magkakasama sa shooting? Ano po, adopted po ako sa labas po ng shoot nila. Yes. Sa pero promo lang po ako na happy kami. Mga kaibigan, si Kyle, di ba? Wow! Thank you, Nay. Anak, Buti naman apelido- natuloy na tayo. Oh, yun na nga eh. Paano ba pinopronounce ang apelido mo, anak? Ichari po. Ichari. Kasi Oo. merong Ichari. Ichari. Di ba? Ichari. Oh, Ichari. Ichari Ayan. Ano ba, ano yun? Spanish po. Ah, From okay. San Sebastian, Spain. Wow. May isang town po doon sa San Sebastian, 40 kilometers away, called Ichari. Doon po na... Doon kayo. May crest din kayo, yung mga ganon. Hindi ko Dahil- alam eh, baka meron yan. Ah, baka meron kayo Baka noon. Malay mo, royalty ka pala. Hindi na Uy, alam. baka Ano ba? malay mo. Hindi malayo. Pero ang family mo, sa Cebu sila, di ba? Apo, Okay. from Cebu po yung mama and papa ko. Yung papa ko pinanganak sa Bacolod hanggang elementary, tapos high school sa Cebu. Tapos si mama ko buong buhay niya, Cebu. Pero nagkakilala sila sa States. Iba din, ano? Oo eh, no? Oh, bongga sila, Destiny. ano? Oh, Destiny. Yun ang tinatawag na Destiny. Kahit saan ka pa magpunta, kamusta ka na? Okay naman. O, di ba? Masaya tayo, di ba? Masaya naman tayo. Alam mo, pinagbibida ko yan. Kung paano tayo sa set. Kasi first time ako naka-encounter ng ganito. Yung mga dynamics, at talagang nag-translate naman sa pelikula yun eh. Oo, ano? Feeling ko naramdaman din talaga nila yung pamilya. Umiyak nga ako sa pelikula ng, niyo ano, eh. ng pang-pamilya na pelikula. Kasi alam mo, anak, tayo mga Pilipino, meron tayong tinatawag na kaugalian. Di ba? Nakasanayan, yung ganon. Eh, mahirap sa atin yung change. Hindi laging lahat ng tao okay sa kanila yung change. Lalo na kung aalisin mo sila doon sa kung saan sila may nakasanayan na. Di ba? Yung ganon type. Yung grupo nyo, si JK, Joshua, paano kayo naging magkaka-close? Una, naging close kami ni JK. Kasi magkatrabaho po kami dati sa Oo. isang reality TV show called Wheel of OPM. Kantahan kami. Sampulan mo naman si Mama. Sige. Ngayon na? Konti lang, konti Anong lang. kanta na? Kahit anong gusto mo, anak. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo at damdamin kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Ang lahat ng ito'y iaalay ko sa'yo. Wow, anak, ang galing mo pala kumanta, ha? Oo nga, ngayon lang ako nakapagkanta sa harap mo, no? Oo, hindi ka kumakanta pa nagkasama tayo eh. Oo, oo. Nagulat ako ngayon. Ang galing-galing mo pala. My God! Pero nagkakilala po talaga kami ni JK dahil sa The Voice Kids. Oo, Una. yun. No? Season 1 po siya, season 2 po ako. Tapos yun, nagkakilala kami noon. Tapos Baka may bata isang pa kayo time... nagkakilala na? Opo, 12 years old pa lang ako, magkakilala na kami. Tapos nagkatrabaho kami ulit nung 14 ako. Tapos after nun, nagkaroon po kami ng teleserye together. Senior high po kami nagkasama ulit. First time namin mag-acting together. Tapos, hanggang ngayon, masasabi ko si JK, pinaka naniniwala sa talento ko sa pagsulat ng kanta. Ako din naniniwala Tsaka ako. kanta. Dapat alam mo yan, naniniwala si Mama, ha? Hindi lang si JK. Hindi lang si JK ang naniniwala. Ngayon ko lang narinig yung boses mo. Hindi na, nakakainis naman to. Hindi mo naman ako nakantahan ng ano. Susunod Oh. video kayo na lang tayo. Ayan, gano'n naman tayo. ganun naman tayo. O, sige. Ang saya nito. Okay naman, anak. Mas gusto mo na ang acting kaysa kumanta? Or gusto mo, ano? Ano na eh, lagi kong sinasabi, first love ko yung pagkanta, pero na-in love din naman ako sa acting. Yun yung laging kong sinasabi. Hindi pwedeng mawala yung isa eh. I love music eh, so hindi talaga mawawala yun. Imposibleng mawawala sa akin yun. Pero iba ding art yung pag-arte. Grabe. Gusto ko yung, yung paano mag-express through art. Just recently ko na-appreciate yung
makapag-arte. Kasi, pag bata ka, pag pinapanood mo po yung mga paborito mong artista, parang, astig lang sila. Pero hindi mo alam, pag ginagawa mo, nakaka-inspire ka din naman pala ng ibang tao. Oo. Balikan natin yung ng konti yung sa pagkanta mo. Nagulat kasi ako, di ba? Paano ka napasok sa The Voice? I was 11 years old. Actually, Baby dapat pa. niya biro to sa akin na eh. Ito yung kwento. So, day before the last day of audition sa Cebu, sinabi sa akin ng tita ko, Kyle, dapat pumunta ka sa yung audition ng The Voice Kids, last day na bukas. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, punta ako kung punta ka. Akala ko may trabaho siya. Ayun, kinancel niya yung trabaho niya. Hindi na ako hindi na ako makahindi. Sobrang nervyoso ng bata ako noon. Talaga. Super. Meron ka bang dumating yung hindi lumalabas yung boses mo kasi sobrang kaba ka? Hindi naman, pero pag pinanood mo po yung audition ko, makikita mo kung gaano ako nervous. Kasi hindi ko kayang tingnan yung mga coach sa mata, ginaganto ko yung damit ko. Oo. As in, sobrang nervyosong bata po ako noon. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na po lahat. Dito na po ako ngayon. So, I guess meant to be. Meant to be. Yes. Pero, di ba, kay Coach Sara ka, di ba, alam mo naman, ang mga boses, para may kasamang mga instrumento. Kamusta siya bilang mentor? Bilang mentor, sobrang mabait si Ate Sara. Yung pinakagusto ko sa kanya, yung lagi niyang pinapaalala sa mga bata niya na maging humble. Lahat. Maging honest sa lahat ng ginagawa namin. Mas dun siya nakafocus tsaka yung pagiging confident sa stage, paano namin dadalhin yung mga sarili namin. And then may mga ilang times na din lang yung buong team niya sa mag-shopping. So, nakakatuwa din na never kami na-intimidate sa kanya. And even up to now, pag nakikita kami, sobrang saya niya pag nakikita po kami. I love Coach Sara talaga. Ang dami ko natutunan po sa kanya. Di din po ako masyadong marunong sumayaw noon, nung bata ako. I'm sure, galing-galing mo na sumayaw ngayon. Ay! Pero dahil sa kanya, nakuha ko din yung confidence ko sa stage. Ang dami ko din natutunan pag pinapanood ko lang po siya. Kanino mo naman yung pagkanta? May singer din ba sa pamilya mo? Yung lola ko po. Talaga? Sa mother side, sa father Papa side? ko. Sa papa ko po. mo. Kasi yung lola ko. Tsaka yung lolo ko po, sa mama ko. Oo. Yung lolo ko sa mama ko, as in, dati ginagaya niya si Elvis Presley. Wow. Like yung mga garong damit. Pati gano'n. Mga attire, yung di ba? buhok nga. Elvis yung Saka tawag sa kanya. patilya. Oo, patilya. Patilya, oo. di ba? Super fan siya ng Elvis. Yung lola ko naman po sa papa ko, Carpenters. As in, yung boses niya pang Carpenters talaga. So, I guess, I was always surrounded by them. And yung nanay ko din, never siya nagbabasa ng libro para makatulog ako. Kinakantahan niya ako para matulog. So, I guess, nasanay lang ako sa music in general. Yung papa ko, siya po yung naghahatid sa akin po sa school. 80s naman yung pinapakinggan namin. Si mama naman, Litong-litong puro bata. pop. So, ang dami kong pumasok sa isip ko. Bata pala ako. Oo, at So, least. kaya Pero mahilig ako maganda sa music. yun. Oo nga po eh. Di ba? Kaya ako mahilig sa lahat ng klaseng music talaga. Paano ka naman na-convince na sumubok sa acting? So, after The Voice Kids na 2 days after, as in, kakatanggal ko lang sa semifinals. Mangyayari pa lang yung finals the next week. Pero, pina-audition po ako ng Dreamscape. Oh, wow. Sa Ang sa On ganda the Wings nito. of Love. On the Talaga? Wings of Love po ako agad. 2 days after The Voice Kids. Ako yung walang kaalam-alam. Buti na lang Inglesero yung character ko kasi wala pa akong alam sa Tagalog at all. Hindi nga po ako marunong magpo at all. So, nag-audition ako kay Direct Tonet. Tapos kinuha po ako ni Direct Tonet. Tapos ayun, tuloy-tuloy na din po yun. Tapos tinanong po kasi namin kasi hindi pa kami nakatira sa Manila noon. Nasa Cebu pa kayo? Nasa Cebu pa po yung bahay po talaga namin. Tapos tinanong namin, so for this role, tatagal po ba kami? Or parang Sandali lang. Kasi we don't live here yet eh. So ano po mangyayari? Actually, nakadepende po sa inyo. Kung gusto nyo pong tumira sa Manila, kukunin ka na po namin for the rest of the show. So sabi ko, oh my gosh. I had to decide in 1 week, di ba? Yung nasa isip ko, imagine, bata pa lang ako, 11 years old. Tinatanong ako ng mga magulang ko, game ka na ba? Ito nang pag gusto mong gawin. Oo. Hindi mo alam masasagot mo nito ka, di ba? Yung parang push against the wall, di ba? Oo, tsaka yung papa ko naman, may business sa Cebu, so hindi siya makatira dito sa Manila. So, naghiwalay na din po talaga kami ng bahay.
Kasi yun, sabi ko talaga gusto kong gawin to. Ito yung pinangarap ko talaga. I mean, ngayon ako binigyan ng ganitong opportunity. Why not? Let's do it. Gawin ko na talaga to. I have to Magaling commit ka myself. doon. What's your name? What's your name again? Ako lang, Tunay. Ako lang, Tunay. Ngayon ba, magkakasama kayo ng pamilya mo dito sa, Manila na? Hindi po eh. Well, as of now, at this very moment, mama ko po nasa States. Okay. Kasi yung mama ko mahilig, pag gusto niya magtrabaho, tinutulungan niya po yung business ng sister-in-law niya sa States. She likes to work. Papa ko naman nasa Cebu din, business niya. So, I live alone at the moment. But it's better that way. Nag-enjoy. Alone ka. Para you'll be more independent. Solace, di ba? Mas gusto ko po yung Yes. sariling pag-iisip. Actually, ever since 18 ako yung gumagalaw para sa career ko. Hindi na ako nagpapaalam sa nanay ko, pero sinasabi ko na sa kanya, ito yung gagawin ko. May tiwala na po yung mama ko sa akin. So, Ay, salamat. yeah. So, ever since Mabait pandemic lang. po siguro. Basta mabait ka, anak, ha? Huwag ka makakalimot. Apo. Yun lang. Naman. Promise mo yan. Promise ko yan. Naalala ko na tayo sa man. Tapos ang ingay ni JK, di ba? Oo. Dad! Naalala mo yung dad? Don't dad me, ha? Kalog siya talaga. Sobrang Iba kalog klase. po talaga yung kapatid Pero alam kong mo, yan. si JK, napakababaw pala ng luha, no? Grabe Kasi siya. napakadami niyang pinagdaanan sa kasi talaga na. Ang dami na din. At pareho kami nung gaano kababaw yung luha. And Oo. gaano ka-raw yung emotion pag nakikita mo sa eksena. Kaya actually, like, buong pelikula nyo, hindi ako umiyak. Pinipigilan ko sarili ko. Yung premiere night nyo, nung umiyak si JK. Lumuha agad. Katabi ko pa si Maris nung gabi nyo. Lahat ng line din ni JK, tawang-tawa ako. Nung umiyak ako, sabi ni Maris, ano ka, fan? Fan ka ba ni JK? Sabi ko, oo bakit? Meron ka bang mga kapatid, anak? Yes po. I have a half-brother. He's yung first ng mama ko. Tapos may isa po akong kapatid sa langit. Nandun na siya. Apo, nandun na po sa langit. Yung Babae? bunso. Apo. Wow, bunsong kapatid. ilang taon siya nung nawala? Nawala po siya noong 2023. Mga 12 years old po siya. Yeah. Brain cancer po yung nangyari sa akin. Ang bata. Opo. Nasa stage po siya. Marami po nangyari sa Marami ka rin sa Apo, buhay. marami. Pero anak, okay yung gawa mo. Yung nadadala mo sa tama. Dapat lang. And ako naman, hindi naman po ako natatakot magkwento pagdating sa po sa kapatid ko kasi I love to remind the world of the angel that lived on this earth. So, kung ano makakwento ko tungkol sa kanya, game na game ako. Kasi yun din naman yung kwento niya. That's the life she had to live. This is my way of letting her life live on, siguro. Lahat ng ginagawa ko. She was my everything eh. Siya po yung pinaka-purpose ko sa buhay, kumbaga. I wanted her to live the life that I wasn't able to live kasi bata pa lang ako, nag-artista na ako, di ba? So laging ko sinasabi sa kanya, kahit sobrang talentadong bata, she would have been bigger than me na kung pumasok siya sa industriya. Yun yung laging ko sinasabi. Pero sabi ko sa kanya, please, you finish your school first. You do everything as you're young. And then once you finish high school, we'll decide what you want to do after that. Pero tapusin mo muna, enjoy your childhood first before ka mag-artista. Yun yung gusto ko sa kanya. Hindi ko naman din nagawa yun para sa sarili ko. I mean, I'm not regretting. Pero sabi ko, I want you to enjoy your childhood. Pero that's what's right kasi, Yeah, that's di what's ba? right Dapat naman. yun ang sundin nila. Oo. Kaya nga tayo nandito, di ba? Para to tell them. Yeah, exactly. Parang salamin ka nila, dapat. May nabalitaan din ako sa'yo. Uy, saan galing yung nabalitaan? Kumusta kayo ni Kai? Uy! May nabalitaan, hanap yung nabalitaan. Ang galing na nagbalita sa akin. Oo. You mean to say, totoo yun? Hindi, si Kai, kasama ko po siya nung MMK. Tapos nagkasama din po kami sa Roja, yung terracery po namin ni Donnie. Okay. Tapos yun, naging close din po talaga kami. One of my closest friends in the industry na din. Oh, that's good. Bago lang din po siya, pero hanga ako sa niya, pag-iisip niya, mindset niya, kung paano niya dinadala sarili Ilan niya. taon ka na ngayon, anak? 22 po. Gusto ko mag-walk out? Walk out tayo? Magti-23 na po sa June. Lalo ko tumanda! Nay, si Kai, 19. Talaga? Ang bata pa talaga ninyo. Oh my God. Going back to Kai, Nay. Okay naman kami. We're super So close. friends kayo? Super friends naman po Sure talaga. ka na friends lang kayo? Yes, Nay, promise. Pinapangako mo kay mama na Pinapangako friends ko lang yan kayo. sa'yo, Nay. I love you, anak. I love you I too. love you, anak. Baka gusto mong imbitahin yung mga
nanonood ng vlog. Kung sa kanila pwede mapanood, ano yung aabangan nila sa'yo. Sa mga nakanood na po sa Netflix, yung pelikula po namin ni Cyril, maraming salamat po. Ilang weeks na din po kami nakapag-top 10 po sa Netflix. So, thank you everyone that's been watching. It's still available po. One of my favorite films I've ever done in my life. And syempre, directed po siya by Direk Dolly Dulu. Kasama ko po si the one and only, Cyril Manabat. And I will be working on music very, very soon. So, abangan nyo lang po yun. Yun po. Galing ha. May ganun-ganun pa tayo. Nakita nyo ha? Iba, nakita nyo. Anong role mo ba dun sa movie? Napakuyurus ako dun. Ano po ako, first time ko mag-Ingleserong role na talagang Hindi. straight English. Chika naman sa'yo yun, anak eh. Kaya nga eh. Oh, nag-enjoy di ba? ako Gusto na mo, oh. Dahil Adlib walang ako ng mag-a-adlib adlib na eh. yan. Oo, dami kong adlib O, dahil lagot ka sa English, ah. dubbing. Pag nagsumobra ka ng salita, Oo. sige ka. Pero hindi ako nahirapan sa dubbing. Ay, yung audio namin. galing ha. My character's name is Jordan, pa-Amerikanong bata na lumipat ng Romblon at sobrang ayaw niya doon dito sa Pilipinas. Gusto niya na iuwi siya ng kanyang tatay kahit the dad doesn't even contact him anymore. He just wants to get out of the Philippines because he wants to be like his dad. Gusto niya maging Amerikano. Kasi lahat ng alam niya tungkol sa Amerikano gusto niyang gawin. Tapos nakilala niya si Rose. Yung una, cat and mouse silang dalawa. The usual na nagagalit, give and take, ganun. Tapos, unti-unti, tinutulungan nila isa't isa para sa mga pangarap nila. Hanggang sa nag-in love, na-in-love sila sa isa't isa. Hanggang sa may malaking mangyayari sa buhay nila. There's a lot of different emotions of love in this movie. But that's nice. That's nice. Even with grief, love, all different forms of love. I'm sure a lot of people have already been spoiled sa mga TikTok clips, ano mga lumalabas na po yung mga clips sa kung anong pangyayari. Pero medyo malapit din po yung yung nangyari po sa inyo sa meet and greet. Ganun. May ganun factor din po kami. Ay, Pelikula namin. hurt. Oh, hurt, darling, Opo, hurt. iyakan po itong Kakalo, pelikula namin. sakit, ulo, Opo. migraine. Di ba? Ang dami mo na rin nagawa. Mga pakilig, action, drama. Gusto ko malaman kasi anak, anong dream role mo? Dream role. Sa totoo lang, Nay, sa edad ko ngayon, sa 22, I'm very blessed that at this young age, I've been able to do very complex roles. Oo. Ang dami ko na pong nagawa na kakaiba talaga. And that's a dream for me, to be able to tell myself na medyo versatile yung mga ginagawa kong role. And yun yung gusto ko po talaga. I don't have a specific dream role. Maybe a biopic, if there was like someone, a certain person or something. In terms of like, pangarap ko po talaga na role, ako lang talaga na gusto ko talaga sa mga roles ko, may purpose, may mahatid po akong kwento sa iba na May relevance, may relevance. ganyan, di ba? Yeah. Whether it be emotionally connecting to people or politically or, just helping in that different ways or giving different perspectives to people through my art. Yun yung gusto ko talaga. Sa mga nagawa mo, sweetheart, anong role ang naging favorite po talaga? Yung so far, ito pa yung natakbo mo na. Ito na yung mga natakbo mo, di ba? 11 years na tayo, di ba? Ano yung mas nagbigay sa'yo ng ting? Yung most recent, yung 18th Rose nga, yung sa amin ni Cyril. Kasi sobra siyang malapit sa puso ko. Yun nangyari po sa akin, sa buhay ko, sa kapatid ko. Ang dami po mga eksena doon na parang naging therapy ko, na parang nailabas ko din. Yung mga ibang adlib ko doon na wala sa script, na parang mabigay ko lang. Nag-awit niya. Oo. At pangarap ko kasi din ever since na wala po yung kapatid ko is maikwento ko sa buong mundo yung kwento niya. Kung paano siya nagmahal, kung paano siya nagtiwala sa Diyos. She just let be and let God. Parang ganun. And the way that she looked at the world was so beautiful for me. And that's the way I want to live my life. I really want to love the world the way that she did. Kumbaga. Ang bata pa lang siya, yun yung nangyari po sa kanya, pero yung innocence niya, never nawala. Hindi mawawala yun. Tsaka yung, kahit yun yung nangyayari sa kanya, hindi ko makalimutan. Lagi niya sinasabi sa nanay ko, Mama, don't forget, we have to pray before we sleep. Kasi kung ako nasa pwesto niya, ang dami kong tanong sa Diyos. Oo, ay hindi siya. Siya hindi kasi ganyan yung innocence niya sa mundo eh. At saka siya angel siya kasi. Kaya nga po eh. Yun yung angel yan. Naging angel ko kaya na po talaga siya. Hindi siya magtatanong talaga. Alam mo siya ng angel. Siya na ang angel mo. Diba? Siya po talaga. Oo. Kasi love na love mo din siya. Love na love ka din niya. Nag-aalagaan kayo pareho eh. Ano naman ako? Yung, na-touch ba ako?
Natouch ako ba? Baga ako. How hard was it bilang isang kuya to witness yung nangyari sa kapatid mo? Sobrang dami kong tanong sa buhay nung nangyari po yun sa akin eh. Oo. Sobra. Dami kong doubt sa world, sa ginagawa ko, sa career ko. Kasi in the midst of everything that was happening to my sister, paangat na yung career ko eh. Nasa Pilipinas ako, nasa States siya Pero for some reason, first time ko ever magkaroon ng out of the country work was the same year na nagkaroon siya ng sakit. At dun, ako nakakapunta. So nakakabalik ako back and forth. Tanong kayo kamahaligan. Yun nga po eh. Diba? So everything happens for a reason, diba? So parang, that's why I had to tell myself, what's the point of questioning him? Exactly. Like, saan ako mapupunta nun? Yes, mahirap tanggapin na yun yung nangyayari po sa kapatid ko. Ang dali lang siyang tanungin sa Diyos. Pero where's that gonna bring me? I have to understand there's also so many things that could have been worse for me. These are the circumstances that were given to me. Yun na lang i-accept ko. Yun nga, it was so hard kasi every time I would go back and forth na iba't iba yung nawawala sa kanyang sense. Yung parang brain cancer, so yun na eh. So it was controlling everything that she can, to the point where wala na siyang hindi mo siya makakausap. At Oh my God. nakagano'n na lang siya. So, sinabi ko sa mama ko, parang, she's just living for us at this point. What's the point of letting her go through this pain? Nahirapan na siya. Oo. So, sinabi ko sa mama ko, like, I don't want to say we're giving up on her, but I want her to go back home, kumbaga, as an angel. Go back home. She already lived the life that she was given, and I don't want her living her life for us anymore. I want her to live her life up there. And ever since then, nawala siya, basta yun, pinangako ko po talaga sa sarili ko, I'm gonna do everything with the sole purpose of her being my purpose. Like, she will be everything that I do. I make career decisions, life decisions, or I have problems with certain people. I try to look at it as how I thought she would have looked at it, with her innocence. Napakasakit naman ang nangyari na yan, ano? Nga po eh. Sa tingin mo ba, anak, paano ka binago ng mga pangyayaring yan? Dami kong naging question sa utak, di ba? And it came to a point where like, tinanggap ko na lang na ganito lang talaga yung buhay. It is what it is. Everything happens for a reason. But also, naging problema ko rin when I was going through the grief, 2023. Sabi ko, pag may naririnig akong problema tungkol sa sarili ko, wala na akong pake. Sabi ko, yun yung naging problema ko din eh. Kasi sabi ko, nangyari na yun sa kapatid ko. She went through all of those hardships and I'm gonna worry about what some rumors being said about me. Diba? Pero that can also be a problem kasi sa industriya natin, hindi din naman din maganda yon yung isipin ng tao. So, kailangan mo din i-balance yun. So, pag nawawala din yung fear of death mo, nagiging problema din yun. Mahirap makapag-away sa hindi mo kakilala. At sa hindi mo nakikita. Diba? Yun din. So, hindi ko na din pinoproblema. Parang nakapag-usap ka sa multo. Naging reckless ako in a way. For example, na-injure yung kamay ko. I broke my hand because I was going so fast in my UTV, and then gumulong. Ako naman kasi I lost the fear of death eh. I lost the fear kasi my sister went so early na parang nasa isip ko, okay, what happens, happens. If it's meant to be, it's meant to be. Pero and then, when I broke my hand, I kind of told myself, maybe that's God telling me because I could have died in that whole thing. Pero broken hand lang, binigay lang sa akin. So maybe that was God telling me to slow down. It's all about balance. I mean, kailangan mong tanggapin. It is what it is. Everything happens for a reason. Pero that doesn't mean you can do whatever you want. Ay, Exactly. So diba? dun yung naging blurry line ko sa gitna ng lahat. Ang dami mong dinaanan na. Alam mo na one day, ang sasabihin mo, kung hindi ko dinaanan lahat yung mga pinagdaanan ko, hindi ako buong tao ngayon nahaharap sa inyo. Yeah. Yun yung pag-iisip ko ngayon. Maganda ang pag-iisip mo ngayon. Gusto ko yan, anak. Di ba? Dito naman tayo sa medyo light, anak. Oo, sige. Ano pa ang pangarap mo? Maliban po sa pagiging artista, gusto ko din maging piloto one day. Pilot. O sige, sasakay ako ha. Sige. Sige. Approve. Gusto ko talaga. Pangarap ko talaga nung bata ako maging first football player. Besides that, gusto ko maging commercial pilot talaga. Yun yung gusto ko Ay, John Travolta, di ba? Yeah. Ang ganda ng aura mo. Kasi mabait ka. Thank you, Nay. In and out. Hindi bola ha. Sweetheart, hindi ako malimang bola. Oo naman. Gusto ko magpasalamat sa tiwala mo sa akin, anak. Oo naman, Nay. Na ikikwento mo yung storya mo. Ang sweet mo naman sa sister mo. Nakaka-touch yung part na yun, anak. Thank you, Nay. Parang gusto ko umiyak doon kanina. Oo. Buti Walang hindi biro. naman natuloy. Oo, kasi naano ko yung bihira kasi sa magkapatid yung ganun nagmamahalan.
na they really care, genuinely care for each other. I-promote na uli natin yung show mo. Yes, yung pelikula po namin ni Cyril po, Netflix original po, called 18th Rose, directed by Direk Dolly Tulu. Kasama ko po si Cyril Manabat. Yun po, maraming salamat. Thank you, Nay. Anak ko. Thank you, Nay, for having You're me. most welcome. Oh, last year pa And natin thank pinag-usapan you. to. Thank you Nandito din, na tayo anak. ngayon. Pinaunlakan mo kami. Oo naman. Anytime, Nay. So ngayon, mga kaibigan, maraming salamaste sa inyong lahat. At syempre sa iyo, anak, maraming salamaste. Thank you, Nay. Bye!